쭈구리 나 브이로그에 담는다. 내가 담는다. 어디 한번 해봐. Because the gas is very expensive. 뭐 차가 약간 예를 들면 이거는 The gas, you know, the gas is very 가스가 좀 더 expensive now. 비싼 차라. So how much? Okay, for you only 1,000. 1,000? Yeah. No, he just said like 500. 야, 500 each, man. 500? 오케이 오케이. 들었어요? 들었냐고 이거. 나 고발할 거야. 왜 저까지 갔잖아. 방금 이거 담아주세요. 아니 사실 500페소도 비싸게 준 건데 그러니까. 여기서 1000페소를 불렀어요. 그랬는데 택시 내리기 전에 또 1000을 내라 해갖고 500 낸다고 강하게 말하고 나왔어요. 이게 출발하기로 같이 흥정을 했는데 도착하더니 갑자기 1000을 달래. So merong isang pangyayari mula mismo dito sa atin sa Pilipinas ang pinag-uusapan sa South Korea. At bago ko umpisahan ng talakayan, tatanungin ko muna kayo ng isang bagay. Nahihiya ka ba dahil dito sa pangyayari na ikukwento ko? O sa tingin mo nararapat lang na i-expose ito dahil talamak ang ganito sa Pilipinas? Well, nangyari na ang dapat mangyari at pinag-uusapan na tayo sa ibang bansa. Tignan natin ang isang post. The Subian taxi scam incident in the Philippines has now made it to Korean news, kung saan makikita nating prinisenta ito sa kanilang local news. Sabi sa post, nabalita na sa Korea ang incident ng isang taxi. Isang driver ng taxi ang nag-overcharge sa isang K-pop na tourist, isang K-pop idol. At doon pa lang, papaka-honest ako sa inyo, meron na akong nararamdaman na second-hand embarrassment. Alam mo na Diyos ko, K-pop idol ang bibiktimahin mo. Pag-uusapan at pag-uusapan talaga to. Kaunting komentaryo lang po, no? Dito mga nakaraang linggo at buwan, nagkakaroon ng mga issue kung saan tinakatalakay natin no, na naging mababa raw ang tingin ng mga South Koreans sa mga Pilipino. And while naniniwala ako na hindi dapat tayo nagja-generalize, diba? Bago po tayo magturo sa kanila, tumingin din muna tayo sa sarili natin. Baka kaya may mga ganong instances kasi marami sa kanila, may mga ganong experiences mula sa atin. Ngayon, tatanungin natin ang tatlong bagay mula sa kwentong ito ha. Una, ano ba yung nangyari? Ano ba yung pang-i-scam na yan? Anong ginawa ng kapwa natin Pilipino dito sa Korean idol na ito? Number 2, para sa mga katulad ko po na hindi naman ganun kapamilyar sa Korean idol culture, kikilalanin din natin ang nasabing idol. Kailangan nating maintindihan kung gaano siya kasikat. Bakit ganun na lang din ka-protective yung kanyang mga fans? At number 3, may gagawin ba ang lokal na pamahalaan dito? O band-aid solution na naman? O parang wala lang? Alamin natin yan. The Scam. Ang gwapong lalaking nakikita nyo sa inyong screen ay nagngangalang si Supin. Siya lang naman po ang leader ng sikat na South Korean boy group na Tomorrow by Together o TXT. Sa unang tingin pa lang, sabi ko, ay, naku, maraming fans to. Ako po kasi, mapapaka-honest ako sa inyo, hindi talaga ako maalam sa Korean idol culture, especially yung generation ngayon. Yung mga nasundan ko pa kinasandara pa po. Ganun po. Anyway, hindi ko po talaga siya kilala specifically ha, pero yung TXT, alam ko yan, naririnig ko yan, nakikita ko yan palagi, kalat po yung mga ads nila, mga endorsements nila. So alam ko, malaking bagay itong pag-uusapan natin. Yun yung isa sa mga bagay na kailangan yung maintindihan sa kasong ito na sikat talaga yung dinidiscuss natin. Ngayon, ito po kasi yung nangyari. So April na, 'di ba? Nag-uumpisa na yung summer. Ayan na, mainit na. Ito pong si Subin, nagbakasyon siya sa Cebu kasama yung isang kaibigan niya. Napakaganda po ng Cebu sa totoo lang. At nakikita ko sa vlog niya, ayan, nasa likod natin. Maganda naman yung kanyang intention In fact, pinifeature niya yung ganda ng lugar. At marami talaga sa mga South Koreans po, masasabi ko sa inyo, manghang-mangha sa mga beach ng Pilipinas. Alam ko na feature din yung mga Philippine beaches sa mga ibang palabas nila. Nakikita-kita ko pinopost Kaya for someone like me, syempre po, ang hiling ko ay sana maganda yung experience niya para i-recommenda niya sa mga kababayan niya. At the end of the day, tayo rin yung panalo, diba? Kasi dadami yung mga bisita natin, mas makikilala tayo. Pero, hindi yun ang nangyari. Kasi sa isang part ng kanyang videos, shinare niya yung isang specific na experience niya kung saan nakaranas siya ng ang tawag natin dito pananaga sa pamasahe. So sumakay po siya sa isang taxi mula sa Mactan, Cebu International Airport papunta doon sa kanilang hotel. Ngayon sasabihin ko sa inyo,
Magalit na po kayo sa akin kung hindi kayo naniniwala. Pero hindi lang to specific po sa Cebu ha. At hindi dapat madungisan ang pangalan ng Cebu dahil dito. Kasi ang totoo niyan, kung akong tatanungin parang buong Pilipinas ata to, no? Marami talaga. Ako personally, palagi po akong nakaka-experience ng ganito. Madalas, hindi lang talaga siya sa mga foreigners. Hindi lang dahil meron tayong krisis ng langis kaya may mga nag-i-scam ng ganito. Marami po talaga yung mga kababayan nating nanggigipit. Mostly yung dadaanin ka sa kwento, tapos yung iba naggagalit-galitan pa. Magdi-disclaimer lang ulit ako ha. Hindi tayo nag-generalize ng mga taxi drivers. Ang dami po natin mga mababait at masisipag na mga drivers. At ang nakakalungkot, syempre nadadamay sila sa mga katulad ng pag-uusapan natin ngayon. Which, ulitin ko, marami po kasi talaga. And I'm sure sa inyong mga nanonood, alam nyo yung sinasabi ko, the incident. Sisilipin natin ngayon yung mismong eksena. Doon po sa vlog ni Subin, which was uploaded sa official YouTube account ng Tomorrow by Together, meron silang 13.3 million subscribers lang naman, di ba? So marami silang fans sa buong mundo. Ibig sabihin, hindi lang South Korea ang makakanood nito. Hindi lang silang makakaalam sa balitang ito. Marami ang mga manunood sa kanila sa buong mundo magsasabi ng, hala, ang dami palang scammer sa Pilipinas. Ganon. Anyway, sa video makikita ang TXT leader halos parang nakikipagtawaran. Ganon. Doon sa taxi driver noong nasakyan nilang taxi. Ngayon ito na. Sabi niya bago sila sumakay, chine-check daw muna niya yung app. Ganyan yan, di ba? Inaalam muna natin para alam natin kung nai-scam tayo. And good for him kasi ginawa niya yan. Alam niya na nai-scam siya. At yung mismong babayarang fare niya lang dapat papunta doon sa kanilang hotel is around parang 300. Yun yung estimated fare. Sabi niya pa, but we checked the app and it's saying only like 300 pesos. Ngayon dito na mag-uumpisa yung plot twist doon sa araw niya. Kasi pagtapos nila mag-check ng app, nagtatanong na sila ng mga taxi driver, eto na yung papasukan nila. Ang sabi sa kanila, 500 yung sisingilin ko sa inyo. And obviously, mas mataas ito. Pero siguro, nagmamadali na rin siya or baka pagod. Parang pagod na siya ganun eh. So sumakay na siya, okay na, wag na tayo maghintay ng panibago. Okay lang naman sa kanila. Wala namang issue. Kasi nag-agree sila sa 500. Move on. Wala siyang kamalay-malay na magiging biktima pala siya noong araw na yon. From 500 to 1,000 pesos. Nagulat silang dalawa nung kasama niya. Habang nakasakay sila dahil mula 500, bigla silang siningil ng 1,000. Which is doble nung napag-usapan nilang presyo. At halos lampas triple doon sa estimated fare na 300. And obviously, harap-harapan na panloloko to, di ba? Tuloy-tuloy pa rin po yung driver kahit na sinabi ni Subin na kinukuhaan niya ito ng video. Siyempre, hindi naman porket K-pop idol siya. Alam naman natin, may pera naman siya, di ba? Pero hindi naman porket ganun, hahayaan niya na lang na lokohin siya. Did you hear that? I'm reporting this. Just now, he said 1,000 pesos. Sabi niya, I mean, 500 is already pushing it. And then he raises it to 1,000. Dinoble pa. Sobra-sobra na nga daw yung 500. 1,000 pa. Nung makababa sila ng taxi, kwinento niya na doon sa vlog niya yung paniningil sa kanya ng doble. Ito yung common scam. Ilang beses ko na ito experience, no? Na sabihin 500. Tapos pagbababa na kayo, ay hindi. Isang pasahero lang po to. Parang ganun yung ginawa sa kanila. Sa totoo lang, ako po, in real life, sobrang tahimik ko pong tao. Hindi po talaga ako confrontational. Alam ko, lagi ko sinasabi sa inyo yan. At parang hindi siya halata. Pero, sa sobrang dalas na nangyayari sa akin to, noon ha, may point na sumasabog na talaga ako. Nakikipag-away na talaga ako. Kasi harap-harapan ka niloloko ng kababayan mo, di ba? Alam mo, hindi ka naman bobo. Pero gagawin sa'yo yun. Paano pa kaya yung mga foreigner, diba? Pero nanindigan yung magkaibigan na 500 lang ang kanilang ibabayad. Dahil ito yung unang sinabi nung scammer na taxi driver na walang kamalay-malay na sikat na Korean artist pala yung kanyang sakay. Sabi nga sa mga comments, malas mo, sikat yung binibiktima mo. Once we arrived, the driver tried to charge us 1,000 again but we told him firmly that we were only gonna pay 500 pesos. I can't believe he'd raised the price so suddenly like that. Bigla-biglaan daw. We agreed on 500 before getting in. But after we arrived at the hotel,
he tried to charge us 1,000. Sabi nila, isa raw itong TNVS driver kasi gumagamit ng mobile app yung K-Idol para i-check yung presyo, di ba? Tingnan natin kung makikilala natin yung driver, no? Kung meron ba siyang statement dito, pero sa totoo lang, sana may gawin pa para dito. Nakaka-trauma po kasi talaga siya. Tapos, ako yung experience ko pa is yung nagagalit talaga yung driver. Naninigaw po talaga. Kaya, trauma talaga yung gagamitin kong salita. Mahina po kasi yung loob ko sa ganito. Nakakahiya. Maraming mga Pilipino ang nag-express ng kanilang embarrassment mula nang magkaroon ng global attention itong Cebu taxi incident na ito. Maraming Filipino netizens, partikular na ang fans ni Subin, ang nagpahayag ng pagkahiya sa naranasan ng kanilang idol, syempre. Sabi ng isang netizen sa X, nakakahiya! Umabot na tayo sa Korea! Ito pang isa sabi, Diyos ko, nakakahiya! Minsan na nga lang tayo mapabalita sa Korea, ganitong paraan pa. Sabi pa ng isa hindi ko muna sasabihin Pinoy ako, na para bang nahihiya siya. Ito pa yung isang comment na nakita ko po, no? Nakakatawa siya, pero nakakalungkot at the same time. Sabi, Korean film writers are taking notes as of the moment. Kaya napaisip din ako na, alam kong joke lang yan, no? Pero siguro nga, kaya may certain ideas sila sa atin kasi galing din sa experiences nila yung mga ideas na yan eh. Yun yung ikukwento nila sa mga kababayan nila. Kaya honestly, nakakahiya talaga. There's just no way to sugarcoat it. Hindi na natin mababago yung experience niyang ito, but ang hinihiling ko po, no, na sana kung babalik siya, sana bumalik siya, mabago yung experience niya at masabi niya na, nag-improve na. Meron bang gagawing aksyon ang pamahalaan dito? Which is, dapat lang. LTFRB to file criminal charges. Naging mabilis naman ang pag-aksyon ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o mas kilala natin bilang LTFRB. Kaugnay dito sa insidente. Sa inilabas na pahayag ni LTFRB Chairperson Attorney Vigor D. Mendoza II, mariin niyang ikinundina ang nangyari. Enough is enough! Sa kabila ng lahat ng pag-unawa na ibinibigay ng pamahalaan sa mga taong ito, ay gagawa pa ng mga kalokohan na naglalagay sa ating bansa sa kahihiyan. I have already instructed the Regional Director, LTFRB Region 7, to identify the driver and operator and locate the taxi unit for immediate impounding. We will file criminal charges, eto na, for violating public service law and estafa. Ayon sa inisyal na investigasyon, overcharging at deliberate non-use of taximeter ang paglabag na ginawa ng driver, yung Metro, ayan. Dahil dito, pinasusuko ang lisensya ng sangkot na driver at ang plaka ng taxi unit. Ipinataw rin ang 30 days na preventive suspension sa nasabing taxi. Pero kung kayo yung tatanungin enough ba siya? Nabago ba yung sistema para hindi na siya maulit? Reaction. Balikan natin yung mga comment ng mga tao. But this time around, silipin natin yung mga experiences nila. Marami ba yung nagkaroon din ng similar experience? Tingnan nyo. Eto, sabi, totoo naman yan. Grabe, driver taxi here sa Pinas. Sana makontrol ng LTO yan. Inuulit ko hindi po lahat, pero marami talaga. Although may mga nagsasabi rin ng katulad nito. Eto, halos lahat naman ng bansa may manggagancho, even sa South Korea. Totoo naman yan. Nagkataon lang na Korean artist at naka-video kaya lumabas sa media. Kung ordinaryong tao ba yan, hindi naman yan mapapansin. Daming Pinoy na sinasamba ang mga Korean star pero hindi nila alam ang baba ng tingin ng mga Korean sa mga Pilipino kahit sa ang series o movies. Laging masama ang role ng Pilipinas sa kanila na akala mo naman ang perfect ng bansa nila. May mga ganyang mga komentary po. Siyempre, nadadagdagan na naman yung friction between the countries. Pero naniniwala ako na lahat ng bansa may mabuti, may masama. Pilipinas may mabuti, masama. Ang magagawa lang po natin ay maging mabuti. Mas piliin natin ang gumawa ng kabutihan. Huwag tayong mang-scam, di ba? Para pasahan lang ng kabaitan, ganon, di ba? Anyway, nag-a-agree ako doon sa sinasabi niya na sikat kasi kaya napansin. Sa local to local yung context na sinasabi ko. Napapansin lang ito kasi sikat. So, ina-actionan ng ating lokal na pamahalaan. Pero kung hindi, paulit-ulit, alam natin yun, parang open secret na yan di ba? May nangyayari ba? May ginagawa ba? Wala pa. Di ba? Kinakailangan pa na makascam ng Korean idol para mapansin. Tapos pag nag-die down, okay, proceed as usual.
So hindi po natin makokontrol kung a-actionan itong mga ganitong klaseng bagay, no? Pero I guess ang may control tayo ay kung paano tayo magre-react kapag naka-encounter tayo ng mga ganitong klaseng bagay. So nagbabasa-basa po ako, no? At ito yung mga paraan para hindi ma-scam sa taxi. Ito rin personally yung ginagawa ko. How to avoid taxi scams. Especially sa mga talaga, nagbabakasyon po talaga sa ibang bansa. Target po talaga yung mga target po talaga ang foreigner eh. Kahit pa Pilipinas or kahit saan ka man. Pag turista ka, bakasyonista ka, ikaw talaga ang target. Una, kapag ang driver po ayaw magbukas ng metro, X na po talaga yan. Kapag gusto nila ng fixed price, X po talaga yan. Yung kontrata, ganyan. May dahilan kung bakit may metro. Yun yung fair na bilangan ng tamang presyo ng pamasahe. Although meron pang next level experience ako dito Kasi di ba minsan ina-assume na lang natin na binubuksan yung metro. Ganun naman talaga di ba? Standard yun Hindi naman tayo nagtatanong kung magkano. Sa isa sa mga napakaraming experiences ko po ng mga taxi scams, merong time na kinakwentuhan ako ng kung ano-ano. Dinadaan po kami sa chika. Kino-compliment kami. Tapos nasa isip namin, alam, bait-bait naman ni Manong. Tapos nung bababa na kami, biglang, pinagbigay ng fixed price, ganun. Bigla kami siningil ng mahal kasi hindi naka-metro. So, ingat-ingat din po kayo sa ganun, no? Kung ako ang tatanungin, wag po kayo magpapaloko. Pero if malalagay naman po kayo sa panganib kung ipaglalaban nyo, bayaran nyo na lang siguro, no? Pero as much as possible, protect yourselves. Ayan, yung ibang mga nagva-vlog, di ba? Nagre-record sila. At pag nagbayad talaga kayo dahil medyo natatakot kayo, kunin nyo yung plaka, no? I-report nyo. Hindi ko alam kung ina-actionan nila yan kapag nag-report ka. Hindi ko pa na-experience. Most likely, hindi lang din po kasi kayo yung nai-scam. Pangalawa, para naman sa mga travelers or mga bakasyonista, kung nasa airport kayo or mga tourist spot, dumiretso na lang kayo doon sa mga official taxi queues. Syempre, minsan mahaba yung pila, pero mas sigurado kayo pag doon Ako personally, nagbubook lang ako ng mga hill riding apps. Kasi mas okay, hindi na kailangan pag-usapan yung price, pwede kang mag-iwan ng reviews, may record ka rin ng driver, may pangalan ka, di ba? And if may problema ka, pwede kang dumirekta doon sa app mismo, no, sa management nila para kontakin at magreklamo. Pangatlo, bago kayo sumakay, magtanong muna kayo sa mga lokal or mga guard, ganyan. Magkano po usually yung pamasahe papunta dito sa ganito? Para kahit papaano may idea ka kung niloloko ka na. Minsan kasi, hindi mo naman alam na kung magkano talaga yung babayaran mo, especially kung hindi ka taga doon. So, hindi mo alam, double charge ka na pala, in-scam ka na pala, di ba? Panglima, hindi naman to avoiding taxi scams, no? More like note ko lang, additional note ko lang mula sa akin. Na pag maganda yung serbisyo na natatanggap po natin, no, sa mga taxi drivers or mga ride-hailing apps, kahit sino pa yan, magbigay naman tayo ng tip. Di lahat masama, okay? Ako personally, sa mga taxi, hindi na talaga ako nanghihingi ng sukle. Actually, hindi na ako nanghihingi ng sukle unless kailangan ko yung barya. Especially kung mabait naman talaga, di ba? Marami, yung iba matatanda na po, nagtatrabaho na, di ba? Siyempre, bigyan mo ng tip. Para siyempre, di ba, next time, gumanda yung services nila, hindi lang sa'yo, kung hindi sa susunod na mga customer nila. Although, honestly, hindi na talaga ako nagtataxi po dahil ang lala talaga ng trauma ko. Sobrang dalas talaga akong nakaka-experience yung sinisigawan talaga ako, ini-scam ako, or ayaw akong ibaba sa dapat akong babaan, tapos hindi po dito, tapos magagalit kahit ang dami mong dala, or nagagalit kasi, ano ba yan? Papasok pa ako dito, ang layo na dito, ganon, trigger talaga ako, sorry. Alam niyo, naiintindihan ko na ang hirap ng mundo ngayon, specifically ngayon. Lahat talaga tayo apektado. Pero mas direktang apektado yung mga drivers natin. Pero hindi dahilan to para manloko ng tao. Mapaki-pop idol o regular na mamamayan. That being said, maging sensitive din tayo sa struggles nila. If anything, siguro dapat ring ma-highlight ng kwentong ito yung paghihirap nila. Kahit may krisis tayo o wala, hirap po talaga ang mga driver natin. Kaya ang wish ko, sana dumating yung araw na wala nang mag-iisip pang mag-scam dahil sapat yung kanilang kinikita sa pamamasada. Anyway, mag-like, subscribe at notification bell pa kayo para sa mga kwentong katulad nito. At salamat po sa mga fans ng Tomorrow Bite Together na nagre-request sa akin ng kwentong ito. Ito po yung tanong ko sa inyo. Ano ang worst taxi scam na na-experience mo? I-comment mo sa ilalim. So, yun lamang po. Ito si Clara III at ito ang aking kwento.